Good morning po sa lahat. Isang mapapalang araw po muli sa araw ng linggo na tayo po muli nagkasama-sama. Salamat sa Panginoon dahil binigyan tayo ng Diyos ng lakas at ginising niya tayo muli para sa panibagong araw para tayo po ay sumamba sa kanyang dakilang biyaya. Salamat po sa Panginoon dahil tayo po ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon na ibigay natin ang ating best sa Kanya. At tawa po bago tayo mag-worship sa Panginoon tayo po ay mag-devotion. Salamat po sa mga FIBA pastors po na naka-tune in, sa mga church members na naka-tune in din po ngayon. Salamat po sa pagtitiyaga sa salita ng buhay channel at salamat din po kila Pastor Joe, Brother Josh na sila po yung nagpa-facilitate ng ating online streaming. Kaya salamat sa Panginoon dahil binigyan tayo ng Diyos ng panibagong araw para hanapin natin ang kanyang dakilang biyaya. Sige po, ako po inyong samahan na tayo po mag-aral sa tanang Panginoon. Let's open our Bible po. Kung may mga Bible po kayo dyan. Let's open our Bible po sa 1 John chapter 5 verse 3 to 4. Yan po yung ating pag-aaralan sa tanang Panginoon. Sige po, ito po sabi ng Biblia. 1 John chapter 5 verse 3 to 4. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Kaya tayo po ay manalangin. Let's pray. Panginoong Diyos naman na sa langit, Diyos na Abraham, na Isaac, na Jacob, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyong dakilang biyaya, na kami po ay binigyan nyo ng pagkakataon, na kami po ay mag-worship sa inyo. Salamat Panginoon dahil kami po ay handa na makinig muna ng aming devotion ngayong umaga, na po Panginoon, bago kami pumunta sa kanya-kanyang simbahan ay kami po ay nakarinig po ng inyong banal na salita. I bless you, O Lord, na nawa po ang inyong Holy Spirit ang siya mangusap sa amin at pag-manifest po, Lord, sa amin ang inyong salita at kayo, Lord, ang siyang maggabay palagi, Panginoon, sa aming buhay bilang isang mananampalataya. Salamat din, Panginoon, dahil kayo po, Lord, ang dakilang doktor na nagpapagaling sa aming mga karamdaman, Panginoon. Bigyan nyo ng kagalingan ang aming mga karamdaman ngayon, na kay Lord ang siya magbigay sa kanila ng pagkakataon na nawa po mapapuri nila kayo dahil kayo ang Diyos ng dakila, Panginoon. Kaya binabalik ko po salamat sa batami sa Panginoon Kristo Jesus sa Messiah ng Israel. Amen. Kaya topic po natin for this morning is about how to overcome sin. Amen. Paano ba natin mapagtagumpayan ang kasalanan? Amen. Kaya tayo bilang isang tao, natural sa atin na nagkakasala tayo. Okay, kumbaga nature natin yan. Nung tayo ay pinanganak sa mundong ito, talagang kasama sa ating pagkatao ang kasalanan. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, salamat sa Panginoon dahil ang pag-ibig ng Diyos ay dumaloy sa atin, ibinigay sa atin. According to John 3:16, for God so loved the world. Amen. Ganoon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Amen. Kaya sabi dito sa verse ng ating text sa 1 John chapter 5 verse 3, for this is the love of God, that sa pag-ibig ng Diyos, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. Dapat po ang pag-ibig ng Diyos ay ma-transfer sa atin para tayo ay mapagpagtagumpay sa kasalanan dahil tayo po ay likas na mahina. Ang first points po natin is the love of God to us, we will overcome our weaknesses. Amen. Kaya bilang isang Kristiyano, kailangan natin yung pag-ibig ng Diyos para mapagtagumpayan natin ang pita ng laman, ang pita ng kahinaan ng ating flesh. Amen. Kaya para hindi tayo magkamali. Kasi madalas tayo po ay submit sa paggawa ng mali, no? Na mayroon ka lang hindi masabing maganda, nagkaroon ka ng tampuhan sa isang kapatiran, nagasala ka na ho nun. Nagalit ka ng walang dahilan, or may dahilan man pero sobra-sobra naman yung paghalit natin. Yun po yung mga bagay na kailangan pa natin i-overcome. Okay? May mga bagay na, kumbaga below the belt na yung nasabi mo, tama po ba? Kaya tayo bilang isang Kristiyano, sabi ng Panginoon, kailangan natin yung pag-ibig ng Diyos. Amen? Kasi sabi ng Panginoon, the love of God to us will overcome our weakness. Salamat sa Panginoon dahil despite na tayo ay patuloy na
makasalanan, the God is still there. Nandyan ang Diyos para tayo ay tulungan ng Diyos na talagang mapagtagumpayan natin na hindi ka dapat nananatili sa mga maling gawain bilang samahan ng panatay ng Panginoon. Sa mga baguhang Kristiyano, ganoon din, dapat po patuloy ka na nagpapaturo sa Panginoon, patuloy niyo pong yayakapin ang salita ng Panginoon. Bakit? Kasi yun ang gusto ng Panginoon dahil panalo ka. Overcome natin ang mundong to dahil kay Jesus Christ. Amen? Kaya sabi ng Bible, para lalo natin mapagtagumpay ng kasalanan, ito kailangan natin tools. Okay? Kumbaga, ang Diyos nagbigay ng instrumento para ikaw at ako ay mapagtagumpayan natin ang paggawa ng kasalanan. According sa Psalms 119 verse 11, isa sa mga paborito kong verses po ito, Psalms 119 verse 11, sabi ng Bible, Thy word have I hid in my heart, that I may not sin against Thee. Amen. Ano po, maliwanag po yan. Thy word have I hid in my heart, that I may not sin against Thee. Kaya maliwanag po sabi ng Psalms 119 verse 11, na keep His word and apply in our heart to avoid doing sin. Amen. Kailangan po natin ang salita ng Diyos. Kailangan po natin ng gabay na galing sa salita ng Panginoon pa rin. Hindi natin pala kaya sa sarili natin na tayo magbago. Hindi po natin kakayanan. Bakit? Kasi natural sa atin na tayo isang taong makasalanan. Amen? Pero salamat sa Panginoon dahil pwede pa tayong matame. Okay? Pwede pa tayong mabago. Our life will be changed. Amen? Once we apply and keep His word sa ating puso. Amen? Kaya bilang isang Kristiyano, kung gusto mo mapagtagumpayan ang paggawa ng mali, kailangan nyo pong, yung sabi ng Panginoon, yung salita ng Diyos, hahanapin mo palagi. Amen? At itatago mo to sa puso mo, i-apply mo, kakausapin mo yung sarili mo, ikaw na naman, ganito na naman tayo, mali na naman tayo, nagkasala na naman tayo sa ibang tao. Tama? Kaya walang masama na minsan pagalitan mo yung sarili mo. Tama? Kausapin mo yung sarili mo na mali na naman ikaw. Tama po. Para mapatunayan mo na Lord, sorry po, nagkamali po ako. Amen? Kaya ibig sabihin po, sa tanang Diyos ang siya magkokorek sa atin. Amen? Ang kailangan lang mga kapatid, pag nagkaroon tayo ng ganitong pagkakamali, aminin mo. Amen? Walang masama na umaamin. Amen? Nagiging masaya pa nga ang Panginoon. Bakit? Kasi umaamin ka. Amen? Kaya tayo bilang isang Kristiyano, aminin natin kung tayo ay may mga kasalanan, kailangan natin ng Panginoon. Lalo tayong lumapit sa Panginoon. Tuwing araw ng linggo, afternoon worship, a Wednesday prayer meeting, kung ano mga activity sa church nyo, pumunta ka. Bakit? Nandoon ang salita ng Panginoon. At higit sa lahat, basahin mo yung Bible mo. Amen? No? Read your own Bible. Kasi hindi ka na matutulungan ng pastor. Kasi ang kaya lang ng pastor is to pray for you, to encourage you. Amen? Pero ang application po, mga minamahal, ikaw at ako na nakikinig sa salita ng Panginoon. Amen? Kaya binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na magbasa ng Biblia. Basahin nyo ho yun. Amen? Libre po yan. Okay, bibigyan nyo lang siya ng importansya sa buhay natin. Amen? Kaya para ikaw ay lumayo sa mali, para mapagtagumpayan mo ang kasalanan sa buhay. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, Thy word have I hid in my heart, that I may not sin against Thee. Kasi, kung tayo ay hindi lalapit sa Diyos, doon tayo sa sarili nating diskarte, sarili nating pananaw, sarili nating prinsipyo, bagsak ko tayo. Amen? Failure pa rin tayo. Amen? Kaya bilang isang Kristiyano, huwag tayong magmarunong sa Diyos. Amen? May Biblia tayo, magpasakop tayo sa Biblia, magpasakop ka sa kung saan church ka. Okay? Kung sino nangangalaga sa'yo, magpasakop ka. Bakit? Yan ang sabi ng Panginoon para mapagtagumpayan mo ang kasalanan. Amen? Kaya salamat sa mga nagba-Bible study, salamat sa mga nag-soul winning. Bakit? Kasi diyan nila tinuturo sa mga tao kung anong kalagayan sa salita ng Panginoon para ikaw ay lumayo sa gawin ng kasalanan. Amen? Kaya gusto ng Panginoon, patuloy tayo na lumakad sa biyaya ng Panginoon. Amen? Sabi ng Panginoon sa verse 4, balikan natin ating text, 1 John chapter 5, verse 4. Sabi dito, For whatsoever is born of God
overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Amen po, maliwanag po ito mga minamahal, ano? Sabi ng Panginoon, for whatsoever is born of God, amen, overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Amen po, no, maliwanag po, no, how to overcome our sin. We are winners because of Jesus Christ. Amen. Winner po tayo dahil kay Kristo Jesus, hindi sa'yo. Amen. Kaya bilang isang Kristiyano, tayo salamat po dahil nasumpungan natin ng kaligtasan. Amen. Salamat sa Panginoon dahil sa dami ng tao sa mundo, ikaw at ako, binigyan ng Diyos sa pagkakataon na makilala natin siya. Amen. Nasalamat sa Panginoon na tayo ay binigyan ng Diyos ng pribileyo, na tayo ay tumalima, na intindihan natin yung gospel of God, yung the truth. Amen. Na hindi tayo naging blind of this world. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya tayo, itong mundong to, overcome natin ito eh. Amen. Pero dahil nga sa kasalanan, lagi tayong binabalikan ng kasalanan, wag po tayo magpadaig po doon. Dahil bakit po? Panalo ka na. Amen. Kaya bilang isang Kristiyano, gusto ng Panginoon na tumayo tayo sa kasalanan. Umalis tayo. Okay? Kasi minsan, tayo bilang tao, lagi tayo nagkakaroon ng bound eh. Okay, nagkakaroon tayo ng guilt feeling pag tayo nagkakamali eh. Okay, meron akong story na ibibigay sa inyo, na magbibigay sa inyo ng encouragement, na talagang kailangan natin tumayo, paano tayo maging alipin sa kasalanan. Okay, may dalawang magkapatid, na itong dalawang magkapatid na to, they are, sila po ay nagbakasyon sa kanilang mga lolo at lola sa probinsya. Okay, at itong magkapatid na to, si Paing at si Nene, sila ay magkapatid, ano? Nung pagdating nila sa bahay ng kanilang lolo at lola, sabi niya, aba, ang ganda pa dito sa lugar nila lolo at lola, napakalaki ng farm, na daming hayop, ang daming pwedeng alagaan, ano po. Kaya, sa madaling salita, natuwa sila, na-enjoy nila yung lugar, at habang sila ay naglalaro ng shato, larong Pilipino yun, yung shato parang pinupukpok yung ano, tapos inalagay sa ano, nakita nila yung isang itik na pag-alagala, natamaan nila. Okay, accidentally, dahil sa maraming hayop doon, yung itik na yun, tinamaan ng kahoy, at yung itik na yun, namatay. Okay, at nakatama nun si Pepe. Sabi ni Pepe, hala, napatay ko yung itik ni Lolo. Sabi niya, tinawag niya si Ate Nene niya, Ate Nene, tulungan mo nga ako na maano natin yung itik ni Lolo, ilibing natin. Huwag mo sabihin na ano tayo, na ako ay nagkasala sa kanya. Kasi papagalitan ako nun, baka hindi na ako pabalikin dito eh. Sabi ni Nene, o sige, ako nang bahala. Sige, ilibing na natin yan. Pero huwag kang mag-alala, yung sekreto mo sa nangyari na to, wala makakaalam yan, tayong dalawa lang, sabi ni Nene. Sige ate, salamat. Okay, madaling salita, nag-agree, nilibing nila yung itik. Tapos dumating yung tanghalian, sabi ng lola nila, Nene, kakain na tayo, handa na kayo ng lamesa, maglagay na kayo ng mga plato, ganyan. Tapos sabi naman ni Nene, sabi niya kay Pepe, Pepe, ang itik, gano'n, no? Kaya madaling salita, siyempre ayaw niyang mapagalitan, ayaw niyang isumbong ng ate niya, siya gumawa ng mga bagay na yun, ano? Siya nag-prepare ng plato, ng pagkain, okay? After nila kumain, nakakain na sila, sabi ng lola, Nene, yung hugasan iligpit nyo na yan, kayo nang bahala dyan, ha? Opo, Pepe, yung itik, diba? Kaya ang ginawa ni Nene, ginawa niyang alipin si Pepe. Kasi para lahat ng iutos sa kanya, mapunta kay Pepe. Di ba? Kaya yun ang nangyari. Okay? At sa buong araw, lahat ng utos na para kay Nene napunta kay Pepe. Sabi ni Pepe, naku, grabe naman si ate. Lahat naman yata ng ginagawa nito, puro para sa akin
pagod na ako, di pa nga ako tapos sa isang ginagawa, ako pa rin. Dapat tulungan niya sana ako. Kaya sabi niya, sabihin ko na kaya kay lolo. Totoo talaga, para hindi makalaya na ako sa kanya, lagi niya ako inuutusan. Kaya sa madaling salita, sinabi ni Pepe sa lolo niya. Sabi niya, Lo, pwede po ba ako magsabi sa inyo? Sabi niya, ano yung mapagliligod ko sa iyo po? Bakit parang nanginginig ka? Sabi ng lolo niya, Lo, nagkasala ako sa iyo eh. Hindi ko naman po sinasadya na mapatay ko po yung alaga niyong itik. Naglalaro lang po kami ni Ate Nene. Sabi ng lolo niya, alam ko naman yun, Apo eh. Kita-kita ko kung paano niyo nilibig yung itik ko eh. Pero huwag kang mag-alala, Apo. Okay lang yan. At least naging tapat ka. Sinabi mo ang totoo. Tama? Kaya si Pepe, ay salamat Lo. Salamat po. Kala ko magagalit kayo sa akin eh. Kaya, ibig sabihin po, tayo bilang isang tao, bilang isang Kristiyano, kailangan natin aminin sa Diyos. Amen? Kailangan natin sabihin sa Diyos na tayo ay tao makasalanan. Kailangan natin ng Diyos. Kasi winner ka na eh. Pinalaya ka na ng Diyos eh. Kaya gusto ng Panginoon, ikaw at ako, ay talagang bigyan ng Diyos ang pagkakataon na maging malaya sa kasalanan na to. Amen? Huwag tayo maging anino ng kasalanan. Pinalaya ka na ng Diyos eh. Amen? Kung tinanggap mo si Kristo Jesus, panalo ka po. Amen? Magpatuloy ka sa Panginoon, sumunod ka sa Kanya. I-commit mo buhay mo sa Diyos. Amen? Yan ang gusto ng Panginoon. According sa Psalm 37 verse 4, commit sa Panginoon. Delight unto the Lord. Amen? Yan ang magpapalaganap sa atin na tayo ay lalayo sa kasalanan. Amen? Katulad ng ginawa ni Pepe, inamin niya sa kanyang lolo at hindi siya naging alipin ng kanyang kapatid pagpakailanman. Amen? Kaya ganun tayo. Ang Diyos papalayain niya tayo sa ating mga ginagawang mali. Amen? Ang gusto na ng Panginoon, aminin mo. Isuko mo sa Diyos. Amen? Kasi ang Diyos handa siya magpatawad. At tanda natin, overcome mo yan. Panalo ka dyan. Dahil bakit? Kasi yan ang sabi ng Panginoon eh. Sabi ng Panginoon, for whatsoever is born of God, overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Amen? Kaya bilang mga Kristiyano, i-apply natin to sa ating buhay. Amen po, no? Kaya bilang Kristiyano po, pag-pray mo palagi sa sarili mo. Kung ikaw nagpipray sa iba, especially sa sarili mo, pag-pray mo rin, sama mo rin, na kailangan yung glory of God mapunta sa'yo. Amen? Na Lord, tulungan mo ko every time nagigising ka sa umaga, hanapin mo yung kabanalan ng Panginoon. Kasi yan ang gusto ng Panginoon eh. Amen? Kaya bilang Kristiyano, gusto ng Panginoon, ikaw at ako, ay maging tumayo sa mali. Amen? Ayaw ng Diyos na ikaw ay magpapatuloy sa paggawa ng mali. Amen? Gawin natin kung ano ang tama sa harapan ng Panginoon to glorify God. Amen? Kaya nawa po mga kapatid, napakasimple lang po nating devotion. How to overcome sin. The love of God to us will overcome our weaknesses. Number 2, we are winners because of Jesus Christ. Kung wala sa Panginoon, wala po tayo. Kaya salamat po sa Panginoon dahil nandyan ang Diyos. Ang gusto ng Diyos, ikaw at ako, manalo sa kasalanan. Amen? Kaya nawa po tayo po ay may natutunan po kayo. Nawa po, i-apply nyo po ang salita ng Panginoon. Yakapin niyo po ang salita ng Panginoon. Amen? Kaya, hindi na po tayo papatagal. Tayo po ay manalangin. Magpasalamat po tayo sa Panginoong Diyos sa buhay at sa kanyang dakila na binigay sa ngayong araw sa kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos Ama, sa langit, Diyos na Abraham, ni Isaac, ni Jacob, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo. Salamat, Panginoon, sa inyong pag-ibig na pinagkaroon ni Lord sa bawat isa. Salamat, Panginoon, dahil kami po inyong pinalaya sa kasalanan. Ang kailangan, Lord, namin ay ang inyong salita ay aming i-apply, ilagay sa aming puso. At higit sa lahat, Panginoon, i-commit namin ang aming sarili sa inyo. At higit sa lahat, Panginoon, handa kaming lumayo sa pita ng laman, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, gawin po, Panginoon, ang inyong gustuhan, Panginoon, para sa amin. Salamat, Panginoon, dahil kayo ang Diyos ng mga pangyarihan. Kayo ang Diyos na maunawain. Kayo ang Diyos na mahabagin, Panginoon. Kaya Lord God, salamat po dahil kayo po, Panginoon, ang
aming sandigan, Panginoon. Kanlungan, Panginoon, pag kami po ay mahina, Panginoon. Kaya Lord God, kayo Lord ang siya magabay sa bawat isa, sa mga papunta sa church, kayo po Lord ang mag-ingat, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, individual, Panginoon, kung sila po ay sasakay o tatawid, Panginoon, sila po inyong gabayan, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, na po maging handa rin po ang kanilang mga puso, isipan, para sa pagtanggap ng biyaya, Panginoon, ngayon, sa mga pastor na maghahayag po ng katotohanan sa kanila, Panginoon. Kaya Lord God, maraming salamat dahil kayo po, Panginoon, ang Diyos na buhay, na kami po ay binigay nyo ng pagkakataon na ayusin namin po ang aming relasyon sa inyo, Panginoon. Kaya binabalik ko po pasalamat sa matamis sa Panginoon Kristo Jesus, sa Mesaya ng Israel. Amen. Kaya maraming salamat po muli sa inyong lahat. May the Lord God bless you po this whole week and this special day po na Lord's Day. Talagang kamayan po ninyo ang bawat isa sa inyong mga churches. Give a big smile and purihin po natin ang Panginoon. Kaya salamat po, Pastor Joe, Brother Josh, sa pag-schedule sa akin sa Salta ng Buhay. Kaya praise the Lord. Dahil patuloy tayo na nagpapagamit sa biyaya ng Panginoon. Ganoon din sa mga FIBA pastors, sa mga church members na naka-tune in. Maraming salamat po sa minuto na binigay niyo po para po kayo po ay nakinig sa salita ng Panginoon. Kaya may the Lord God bless you po. Ingat po kayo palagi. God bless po.